Hello guys! Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mutya ng ampalaya at ang mga benepisyong hatid nito sa ating kalusugan. Kumakain ka ba nito? Pangkaraniwan na ang ampalaya sa Pilipinas. At sinasabing ang mga tanim sa Pilipinas ay mas epektibo kaysa sa ibang bansa sa Asia, East Africa, Caribbean at South America. Ang mapait na lasa nito ay siyang may taglay na gamot o medicinal value. Dahil meron itong momorsidin, maraming benepisyo na meron ang ampalaya at ang dahon nito. Kaya naman ito ay kilala bilang laging laman ng ating kusina. Ang gulay na ito, dahil masustansya at masarap kahit mapait. Paborito ko nga ito sa pinakbet at ginisang ampalaya na mayroong itlog. Matagal na rin itong ginagamit noon pa man. Ang ampalaya o bitter gourd ay kilala rin sa tawag na bitter melon. Bilang tradisyonal na herbal medicine, dahil subok na ito ay nakakabuti sa napakaraming sakit tulad ng anemia, mga problema sa atay, at maski sa HIV. Ano nga ba ang benepisyo ng ampalaya sa ating katawan? Ang gulay na ito ay mayroong flavonoids at alkaloids na nakakatulong sa pancreas na mag-produce ng insulin, nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar sa may mga diabetes. Ang ampalaya ay mayaman din sa vitamin A, B at C, iron, folic acid, phosphorus at calcium. At mayaman din sa antioxidant na lumalaban sa mga free radicals, metabolic byproducts o waste, na sumisira sa ating kalusugan. Sinasabi ng Department of Health na ang ampalaya ay mainam na herbal medicine. Pagkatapos nga ng matinding pagsasaliksik sa mga benepisyo ng ampalaya, ito ay nakakatulong din sa ubo at sakit sa balat. Ang mga sumusunod na benepisyo ng ampalaya at dahon nito sa ating katawan. Ang una ay ang epektibong antiviral. Epektibo itong panlaban sa impeksyon dahil nagpapatibay ito ng immune system para labanan ang mga impeksyon gamit ang katas ng dahon at buto na bunga nito. Para naman sa sakit sa balat, paso o sunog sa balat, itapa lang binanli ang dahon sa apektadong parte ng katawan o balat. Merong pag-aaral noong taon ng 2005 ang nagsabing merong kakayahang pumigil sa hepatitis B ang ampalaya. Ang sumunod, ito ay nakakagamot ng common cold o sipon, ubo at lagnat. Nakakapigil din ito at nakakagamot ng mabilis sa inflammation sa respiratory system. Ang pagkain at ang pag-inom ng katas nito ay nakakapigil sa anumang klase ng respiratory disorder. Para naman sa ubo, lagnat, pigain ng dahon ng ampalaya para kumatas. Tapos ay inumin ang juice o katas nito. 1 kutsara kada araw. Sinasabing ang ampalaya ay isa sa mga pagkaing tumutulong upang maging malinis ang dugo na dumadaloy sa katawan ng tao. Dagdag pa dito, ang pagkain ng ampalaya ay tumutulong din upang magkaroon ng matibay na malusog na immune system. Ang sumunod ay para sa gastrointestinal na problema. Sinasabing ang ampalaya ay nakakagamot sa bulate, diarrhea at mga sakit o problema sa tiyan at panunaw. Ang buto at dahon ng ampalaya ay maaari mong katasin at inumin araw-araw. 1 kutsara hanggang 3 sa bawat araw lamang. Ang ampalaya juice o katas ng dahon ng ampalaya o dinikdik na buto ng bunga nito ay masasabing panggamot sa bulate sa tiyan o anumang parasite. Uminom lamang ng 1 kutsara 3 beses sa isang araw para magamot ang pagtatae, dysentery at chronic colitis. Ang sumunod ay nakakatulong sa diabetes at sa high blood pressure. Sinasabi na isa sa benepisyo ng ampalaya
ay may taglay itong compounds na parang insulin na nakakatulong sa pagproseso ng glucose sa dugo. Ang ampalaya ay may mabisa at ligtas na pamamaraan na pag-regulate ng glucose at sa metabolismo. Narito ang ilang pangherbal na benepisyo ng ampalaya. Mainam ito para sa rayuma, gout, sakit ng ulo, ubo, lagnat at hemorrhoids. Ang powder leaves at ugat ng halaman ay maaaring gamiting astringent para sa hemorrhoids. Nakakagamot ito ng mga sakit sa spleen at atay, bulati sa tiyan, pagtatai o diarrhea. Pwede pang panglinis ng mga sugat at sunog sa balat. Nakakatulong din ito sa paglaban ng ilang uri ng kanser. Ito rin ay merong antioxidant at parasiticide, antibacterial at antipyretic. Nakakatulong rin ito bilang tradisyonal na gamot para sa kolik, pagkapaso, masakit na pagkakaroon ng buwa ng dalaw para sa mga babae, at iba pang uri ng sakit sa balat. Tandaan na ang ampalaya ay maaari lamang na komplementaryo o alternatibong panggamot lamang. Kaya naman ito ay hindi opisyal at aprobado ng FDA o Food and Drugs Administration upang gamitin bilang panggamot ng diabetes o anumang uri ng sakit. Babala ang pag-inom din ng katas ng ampalaya ay maaari ding maging sanhi ng pagkahilo, konvulsyon at diarrhea kung hindi tama ang pag-inom. Ang buto nito ay maaaring maging sanhi ng sakit ng ulo at pagkagutom. Maaari pong kumonsulta muna sa doktor bago simulan ang pag-inom ng katas, lalo na kung may delikadong sakit. Well guys, maliban sa health benefits nitong taglay, meron ding kasabihan ang mga matatanda na meron daw makukuhang mutya sa ampalaya. Sinasabing ang mutya ng ampalaya ay isa sa pinakamalakas na agimat para sa mga sakit. Ito rin ay nagpapalakas ng karisma o alindog at mabisang panghalina. Ito rin ay nagpapatalas ng isip o memorya upang ikaw ay hindi maging makakalimutin. Ito rin ay mayroong kapangyarihan na magbalanse ng espiritual at pisikal na emosyon at nagbabalanse ng 7 chakra sa ating katawan. Ito rin ay mayroong kapangyarihan na pangkalahatang proteksyon at depensa. At ito ay may malakas na pangontra sa mga barang, kulam, palipad hangin, kilkig at mga gawang itim na mahika. At kahit na nga ang mga dark energy o mga elemento ay hindi talaga ubra sa mutya na ito. Ito ay mayroong taglay na kapangyarihan na pantaboy na masasamang elemento tulad ng maligno. Ito ay maaari mong gamitin na pangontra sa masasamang elemento kung ang iyong kalooban ay mahina upang ikaw ay hindi mapasok ng mga maligno. At kung meron ka nito, ang dapat mo lang gawin ay ibalot ito sa pula o itim na tela. At para naman ito ay lumakas at mabuhay, ang kailangan mo lang gawin at pakainin ito at pahiran ito ng sagradong langis ng babaylan tuwing araw ng Biyernes. Tandaan na wag mo itong ipakikita o ipapahawak sa ibang tao upang hindi mawala ang bisa nito. Makakabuti na ikaw lamang ang nakakaalam nito. Upang ito ay mas lalong maging malakas, meron itong mga bawal sa mga mutya na dapat mong gawin o iwasan. Kung ikaw ay nagtatangan nito, ang una, iwasang magsuot nito kung ikaw ay mag-iihaw ng manok o mga hayop na may pakpak o lumilipad. Mas makakabuti na hubarin mo ito sa iyong katawan upang hindi mawala ang bisa o bertudes ng mutya ng ampalaya na hawak mo. Iwasan ding magsuot nito kung nais mong magpunta sa sementeryo. At huwag na huwag ka ring tutulong o magbuhat ng kabaong na ipapasok sa nicho dahil ang agimat mong tangangan ay malulusaw. At iwasan ding magsuot nito kung nais mong makipagtalik. Hubarin mo ito sa iyong katawan. Ang higit sa lahat ay huwag na huwag kang magpapahakbang. Pero kung ang lahat ng ito ay yung sinuway, maaari mo rin namang buhayin ng mutya sa pamamagitan ng ritual na dasal
tulad ng Credo Indium at Anima Christi. Isang beses lang itong dasalin at punasan ito ng sagradong langis. Nang sa gayon mabuhay ulit ang angking bisang mutya nito. Pero guys, tandaan na hindi rin madaling makakuha nito. Dahil ito ay pinagkakaloob lamang sa napiling tao na mag-aalaga nito. Dahil kahit 1,000 pa na ampalaya ang kuhanin mo. At kung ito ay hindi para sa iyo, ay hindi ka nito makakakita. So guys, kung ikaw ay makasumpong ng buto ng ampalaya na tumigas na sintigas ng bato, tiyak na yun na nga ang mutya ng ampalaya. God bless po at maraming salamat. So guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video at sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, paki-comment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakibigyan naman ng thumbs like at paki-share na rin para sa kaalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong upload videos ko. As always, like and share. Ingat, God bless, thanks for watching, and goodbye.